Kaya madalas, ang narinig natin, ang sinasabi ng pinaka na Sir Joel Villanueva, mabuti pa ang walang tulog kaysa walang Gising. mabuti pa ang walang tulog kaysa walang Gising. Kasi yung walang tulog, sa oras, 2 oras, kaya mo pong makabawi, kaya mo mag-nap. Nap lang, 5 minutes, may lakas ka na. Walang tulog. Eh yung walang gising, Pahinga na lahat. baka paghilan mo nasa impyerno na mag-sustain ka ba saan? O kaya paghilan mo, ano ng mga anghel? Si Lord, yung presensya ng Panginoon. Ang Lord ay generosity of giver of all gifts. Siya ay generous of all things. Ang ating pong Panginoon Jesus, rich as He was, He gave it all for us. Lahat-lahat, walang itinira. Kunting buhay niya, ibinigay sa atin. Mahilig po kayo, sabi lang, aking nabinabasa, no? He gave all. Sabi po all. Lahat-lahat binigay ng Panginoon para sa ating kaligtasan, kapatawaran, ang kapala, buhay ng malahanggan, name it. Pero ang question, tayo mo ibigay lahat-lahat sa Diyos. Wala ko lang pausapan. Amen. Tayo mo ibigay lahat-lahat sa Diyos. Amen. Depende pa sa tao. Yung boyfriend mo na hindi mananampalataya, o boyfriend mo na hindi mananampalataya, kaya mo isukoy sa Sana Panginoon. mag-chat ka sa akin. Alam mo, Para nagmadali. Meron nag-broken heart. Totoo po ito. Iiwan ng kanyang yung kanyang boyfriend, alam niya na hindi na pala siya isang babae sa kanyang puso. Dalawa pala Akala sila. ko every ano pa. So, nag-broken hearted siya, hindi mo yung kanyang boyfriend, hindi mo siya kanyang boyfriend. At magpapakang mga Christian at sobrang sama ng loob niya. Busy daw siya. Ayun ang asawa. Busy Sabi mag-WhatsApp. niya, sabi na, ano ka magpapali, magpumasok ng bento. Sama ko sa amin, meron Ayaw. kami GR. Jabez Council pa noon. Sumama siya sa GR. At siya hindi ko naranasan niya ang kapapanan ng Diyos. May inaayusin sa tsuma. Nagkaroon ng healing. Bihira Sa ang ating kapasyon. devotion. Pinagpalan ng Lord. And after mo ng GR, ngayon po, alam ko, nag-decide siya na maging pastor. Alam mo naman kami. Hindi ko naman nag-testing. Kaya nag-get ko sa desire. Hindi na sa pagmamatrek, magpapastor na. Bakit po? Naranasan niya ang kalayaan sa anumang galit, hinanakit. Iniwan ka ng boyfriend mo na broken hearted. Sino po ito naka-encounter ng mga broken hearted? Taas ang kamay. Walang gusto, mami. Yung mga bago talaga, minsan naranasan ko nila, hindi mo magkagalita. Diba? Sabi nito, in one stroke, he became poor. Naging mahirap ang Panginoon and became rich. Praise God. Tuloy po natin. Let us ever think of God as the bountiful and generous giver. Ang ating pong Diyos ay higit-higit ang kanyang pagpapala. Bountiful. At generous giver. We must ultimately recognize that our daily provision is from His hand. Di ba sa Bible meron pong prayer? Ano po ang prayer ng Panginoon? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Thy will be done. Tapos, yung bandang huli, give us this day our daily Brad. bread. Ang gusto ng Lord, every morning, palagi tayong mag-pray sa Kanya. Hihingi tayo palagi ng ating kong daily bread. Daily mana. Tama ho ba? So, ito yung umaga pa lang, humingi ng kanyang daily bread. Daily mana sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Generosity in the Bible, sabi ito, generosity is the virtue of freely giving good things. Ang ating pong Diyos ay giver of all gifts, sabi ng Bible, every good and perfect gift. Sa James chapter 1, TRV version, everything good, lahat ng mga magagandang bagay. Kanino galing? Sa Diyos. Kanino galing? Sa Diyos. Kaya doon sa ating na pag-analan, di ba, si Job, sinubok ni Satan. Sabi ng Lord, sige, subukan mo si Job. Gawin mo anong gusto mong gawin. Pero mula sa sasaktan. Kanino galing ang pagsubok, problema, sakit, karamdaman, kahirapan, kanino galing? Kanino galing? Satan. Hindi yan galing sa Diyos. John chapter 10, verse 10,
Sabi ng Lord, the thief, sino ang pagnanakaw sa Bible? The thief, Satan comes not back to steal, kill, and to destroy. Nanakawin ng diablo yung ating kaligayahan. To steal, to kill, and to destroy yung ating kaluluwa. Ay ibubuhay doon sa dagat-dagat ako sa impyerno kapag ang tao ay nakailalim sa aming kasalanan. At hindi nagsisila ng kasalanan. Namatay, nabalos. So, sigurado po yun, sabi ng Bible. No? Pero yung namanggap, manalig sa kanya ay meron pong buhay na wala. Sabi ng Lord, but sa John chapter 10, verse 11b, but I came to give you Life. life. Sabi niyo po, life. Life. And have it more abundantly. Yung word po na life, from the word Zoe. Zoe kind of life. Speak po, yung everlasting life na ating na-receive mula sa ating pong Diyos. Ating pong palakpakan ng Panginoon. Sabi ko ang mga lahat ng mabuti, lahat ang kaloob ay buhat sa Diyos mula sa ama na lutikhan ng mga taglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyang bibig dahil sa pagbabago. God never changes like the shadows from those gifts. He always the same. Ating pong tandaan niya. When you had an encounter with the ultimate giver, sabi ko, you encountered all the good things. Kapag na-encounter mo si Lord sa buhay mo, mararanasan mo lahat ng magagandang bagay na pwedeng gawin at ipadama ng Diyos sa iyo. Tama ho ba? Naranasan mo. Sino po rin yung naranasan niyo yung kagalingan sa kanyang katawang, taas ang kamay? May cancer, mananampalataya, pinagaling ng Diyos. Di ba doon sa Mark chapter 5, ano sabi ng babae? Mahawakan ko lang yung laylaya ng damit ng Panginoon. Ano sabi niya? Kagaling ko. Yun yung mananampalataya na, no? Mahawakan ko lang kahit yung laylayan. Kahit hindi na kayo mag-pray ng Master, ni Lord, mahawakan ko lang. Kaya ba natin yung gano'n mananampalataya? Lord, maapak na yung pa ako sa pintuan ng church. Dadami po ang himala sa buhay ko. Amen. Lord, pagdating ko ng church ngayong araw na ito, pagpapalain mo ako, maging aking pong buong sa bayan. Amen? Yun yung ating pong faith eh. Bakit po? Pinangako ng Panginoon yun. If you seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, sabi ng Panginoon, all. Sabi niyo po, all. All. Sana all. Sana all. Hindi some, hindi few. Sabi ng Lord, all these things shall be added unto you. Lahat ng ating pangailangan idalagdag ng Diyos. Kaya po, siya yung ating ultimate giver. Kaya maranasan mo yung healing, salvation, restoration, reconciliation, deliverance sa pangalan po ng ating pong Panginoon. Praise God. Ating pong palapakan ng Lord. At ang mga ito, the first prayer, number 1, dahil siya ang ultimate giver of all gifts. Pero seek the giver and not the gifts. Pag hinanap mo ang gifts, minsan puprostrate ka. Tama ba? Nag-play ka ng cellphone, no? Binigyan ka ng Lord, kahit anong cellphone na lang, binigyan ka ng Lord ng talk and text. Alam mo yung talk and text? Sino nagkaroon ng cellphone ng talk and text? Talk and text, nakalimutan. Hindi ko kasi kumakain kayo eh. Noong araw ko, napunta ng Jeffrey, yung cellphone ko ay 5110. Sino na kayo karoon na? 5110, di ba? Yung malaki yung gawin nila. No, so kung ano yung umamin ng 5110 sa jeep, hindi ko pwede na makastart sa riyan. Tama. At pag ginawa nila, ibabato ko sa iyan. Di ba? No? 5110, may antena. Yung cellphone ko po nung araw, pagpunta ko ng Gentry as a full time, nilalagyan ko yun ng goma, Kuya Peter. Nilalagyan ko ng goma yung cellphone. Kasi, karera sa ito sa trabaho eh. Wala ko pabili ng cellphone. Ang supervisor, nag-asay lang ko, nag-full time in ministry. Kaya maaaring cellphone araw, 1,000, 5,000. Karera sa ito sa trabaho, cellphone ko. Nilalagyan ko ng goma yun. Nakita ko sa kapatira, asawa na sa Taiwan. Pastor, pag-pray mo. Pag dumating ang asawa ko, nagkakaroon, nagkakaroon ka ng cellphone. Hindi naman sinabi kung bako o lumako. Kaya, praise God, sabi ko, amen, kalawa na Lord na mga. So, ang bakuan ka, at inis ay sapat na. Diba? Kasi may nag-ako. Tama. Ang tuparin pa ay kalabisan na. Tama. Diba? At least may nag-ako sa'yo. So, nalaman sa tuwa naman sa Lord. Amen, Lord, praise God. Salamat po, paano ka ito ng Diyos? Dumating yung asawa, talaga. Wala. Dala-dala yung box. Pastor, ito na isa kung pinangako ko.
Kaya yung luma kong cellphone sa inyo na, yung sa asawa mo ano sa akin mo. Okay lang po, walang problema. Basta magagamit pa. Pero nagkaroon ko ng prayer simula na po. Kasi siya kung ilalagay ko ng tape, nagyaman ko, magpalasan mo. Sabi ko, Lord, simula ngayon. Dahil ako ay pinagpala na mabigat second hand cellphone. So, kung matigil tayo, Lord, nakagaya naman niya, nagbibigay. Nagbibigay lang. Para namin. Para pa natin ang Panginoon. Kaya lang po yung mission. Ang mga story po, sa iyaya ng Lord, mga story, God knows everything. Kaya, pag gano'n ang puso natin, kaya ibigay ng Diyos story. Amen? Because kailangan natin ang ultimate sacrifice. Ano po nangyari? He gave His ultimate sacrifice. Generosity means giving these good things freely and even sacrificially, not grudgingly or force. Pag sinabing generous giver, hindi ka napipilitan. Sige na nga! Ang kulit-kulit mo eh! Hindi gano'n. Tayo po, di ba palagi pinili, Panginoon! Panginoon! Bigyan mo ko ng pagpapala, Panginoon! Bigyan mo ko ng kagalingan, Panginoon! Minsan po, Panginoon, Panginoon, Panginoon! Hindi na ako Panginoon eh, di ba? Panginoon, bigyan mo ko ng pagpapala, Lord. Minsan, hindi mo cellphone, talk and text eh. Ano ba yung talk and text? Kasi daw yung talk and text, maganda yun. May ka-text ka na, may pagpapala. Diba? Ang ganda ka na, talk and text for all time. Sabi dito, that sacrifice was sa Old Testament po, di ba may dalawang division sa Tagalagan? Ano yung muna? Division, yung holy place, holy place. Sa holy place po, doon na nag-offer yung mga priests, Levites, mga sacerdote, yung lahi ni Aaron, yung lahi ni Aaron, mga Levites. Sila yung pinatasan ng Diyos to serve in the tabernacle, in the temple. Pag hindi ka Levites, hindi ka qualified mag-serve. Tama ba? Kaya sila Levites lang, yung mga Levites ang pinatasan. So sila po ay naka-costume. Yung damit po nila, ang damit ng mga sacerdote, mahaba po yun, ako may puri. Tapos meron sila mahabang yung bell at tumutulog sa paa nila. Habang gumagawa sila ng seremonya, tumutulog yung bell doon sa holy place. Tapos, ginagawa nila once a year. Doon sa pinaka-holy of holies, ang napasok doon, pinaka-high priest. Sabi po, high priest. High priest. Pinaka-punong sacerdote. Doon sa holy place, mga Levites lang. Mga major lang. Yung general, sa holy of holies, mga high priest. And once a year, ang high priest po ang napasok doon, once a year. Pero kung sa holy place, mga Levites, every day, offered ceremonial sacrifice. Ang tawag doon ay, doon sa once a year, ang tawag doon ay atonement. Atonement. At may mga dahil sila mga dugo ng kayo. Ino-offer. Ano po ang purpose doon? Para napapatawad yung kasalanan po ng mga Israelita. Ang mga Levites at same ng mga Israelita. Napapatawad. Napapatawad. Pero ang ginawa ng Panginoong Yesus, siya nung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nag-offer ng mga dugo ng kayo. Anong ginawa niya? Yung kanyang sariling dugo ang kanyang inihandog para sa kapatawan ng kasalanan ng sangkatauhan. Alaman natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Hebrews chapter 9, verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of our sin. Aking pong mababasa yan. Jesus suffered and died on the cross. Ang Panginoon po ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. God not only gave His best, but He gives sacrificially. Tama ba? Yung buhay niya mismo, dugo ang pinanggugo sa krus ng Kalbaryo. He revealed the unselfish nature of His love by freely sacrificing His own Son for us. In Christianity daw po, reconciliation with God is seen as the central theme. Sabi po, central theme. Central Kaya theme. po sa nakita ko na yung ating cross, yung cross natin. Sa cross po, ito ay cross. Sa cross po, ito ay symbol ng judgment dahil nagkasala ang tao. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is Death. ang kabayaran, ang kasalanan ay Kamatayan. kamatayan. Dahil sa kasalanan po, tayo lahat ay mamamatay. Ang ating kaluluwa
ay pupunta sa apoy ng yun yung ating dating kalagayan. Pero, dahil sa mahal tayo ng Diyos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sino po yun? His one and only begotten Son. Sino po yun? Ating Panginoon. Sabi ko, whosoever believe in it should have first but everlasting life. Judgment and love. Judgment and love. Ang cross po. Yung iba na naglalagay ng mga hikaw ng cross. Tapos may mga tato. Diba? Diba naman may mga hikaw sa gilid, sa dila. Mukhang drug addict. Pero may mga pinta sila, cross. Sige, kahit sa ganung kalagayan, physical, pero maybe at their heart ay religious sila. Tama ba? May takot pa rin sa Diyos. Who knows? Amen? Kaya mahirap mag-judge na ito, may katokto, ano ano yan, makasalanan hindi po. Baka sa puso niya yan, o kaya nagbago na siya, diba? Born again, kaya lang, may katokto siya ng nagkilala ko nagpatok ng cruise. Yung driver ni Vice Mayor, ngayon nag-board member mo, sabi niya, Pastor Nilo, pwede pa mga magpapatok ako, akala ko magpapatok ako. Sabi niya, ano mo gagawin, Pastor? Paano magpapatok ako? Sabi ko niya, Kuya, ano na, sabihin yung pangalan mo, yung buhay mo, yung lugar mo. Kasi pala, magpapatok ako. Tapos, sabi siya, ay ako, Pastor, pinagmamaya po sa akin. Ito na mo yung cruise. Nakalagay sa braso na, tinatato. Sabi ko, totoo, tinatato. At least proud siya na mayroong cross, no? Religious. Kaya hindi pwede musgahan yung tao eh. Depende sa kanyang pananampalataya at intervention ng Lord sa buhay niya. Kamusta po tayo? Sa umaga po ito. So, ang cross po ang simbolo ng pag-ibig, kaparusahan at pagmamahal. Pag-ibigay ng Panginoon sa atin. Bilisan ko lang po. Ano po yung number one? The ultimate? Sacrifice. Ano po ang ultimate sacrifice? Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, at naglinis mo sa akin sa anumang kasalanan. Kaya nga po ng EGR, medyo may nangyari ng aksidente, pero white lang naman, white lang naman. Kung saan po si William sa aking brother Joy. Alam niyo po yung usapan nila. Medyo, si Kuya Joy, nagkaroon siya ng bungol po. Si William, mga pala po, hindi ka kaya ako po, pumunta ko sa kanila. Sabi ko, kung si William, mga pala po, hindi ka saktan. Si Joy, tapos lang. Kung si Pastor Nilo na saan, baby pa ako eh. Yung bulbulan ko, no? Gusto lang Lord, wala na saan. Alam ko, ang topic ng umaga ni GR, experiencing the cross. Alam ko yung pinanamas kay Joy. Cross. Pero salamat sa Lord, iningatan sila ng Panginoon, bumalik naman agad. Bagamat masakit talaga, masakit. Pero mas masakit po ito ang naranasan ng Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ultimate sacrifice. Ano po? The ultimate love. Ultimate love. Sabi po ng John chapter 3:16, the Passion Translation Bible. Pwede ba natin basahin na malakas? 1, 2, 3. For this is the way God loved the world. He gave His only Son, Jesus, as Son, so that everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. Ang Biblia po ay maraming mga translation. So, ngayon po, madali na lang, mag-type ka lang sa Google, nalabas yung maraming version ng Bible. Gawin na natin yun. Kasi, as you read the Bible, different version, yung mga iba't ibang mensahe ng Diyos. Tama ba? Amen. So, madali na lang mag-type sa Google eh. Madali mag-type. Pero, ang kadalasan ginagamit natin ngayon ay the Passion Translation. Maganda yung NIV, maganda yung, ang talagang original ay King James Version. Yung mga down. Verily. Pero ito the Passion, sabi nito, for here is the way. Ito yung daan. God loves the world. He gave His only unique talaga nag-iisa, unique Son as a gift. Bilang regalo. Sino ba ito gusto mga ng regalo? Ngayong Pasko, nasa mga rin. Magbibigyan ka ba ng regalo ng asawa mo, matutuwa ka? Mga asawa mo. Magbibigyan ka ba ng regalo ng anak mo at LC, matutuwa kayo? Okay na ba yung gift check yung SM? Naghahapon po, binigyan kami ng gift check. Ibang klase naman ang gift check ngayon, ano? Ibang klase na, hindi mahaba. Sino namin, parang ikilan na yan ang
gift certificate kayo na yes ka. Gano'n lang kaliit. Ano na, masyado nang modify. Masyado nang pinaliit. Sabi dito, unique as a gift. So now everything who believes in Him will never perish. Bawat sumampalataya sa Panginoon Jesus ay di makapahamak but experience everlasting life. Yung word na believe. Sabi niyo po, believe. Believe. Galing yan sa Greek word na pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis meaning inner confidence that God alone is enough. Sabi niyo po, pistis. Peace. P-I-S-T-I-S. Yan ang Greek word. Ang believe, ang meaning, ang Greek word ay pistis meaning inner confidence. May kapanatagan si Nanay Dolores na ang Diyos lang sa buhay natin ay sapat-sapat na. Tama ba? It is our more than enough God. And if you have God, you have everything. You can do it all. Sabi ng Samuel, we have everything. Ano mo yun? Ang SM, diba? Mga commercial. Kung pero ako yan, nag-extara nila mga TV commercial na naman po. That is why, that is His very nature. Ang Diyos po, yun naman talagang nature. Giving is the normal expression of love. In our case, it was God who loved, and we were the object of that love, which was expressed in Jesus Christ. Sabi nga po, you can give without Love. loving. Yung mga nanghihingi sa kalsada, meron dyan, wala namang kapansanan, nag-costume lang. Ang laking tao, nagagyan ng face mask, tapos yung madumi siya. Nanghihingi. Pag pinatok yung vision mo, malaking tao hindi mo mabibigay kahit 5 piso. Bibigay ka, matatakot ka O hindi ka nagbigay, buhitan yung kotse mo. Anong mura, 5 piso o 20,000? Ako yung kotse. Bibigay ka. Pwede ka magbigay, pero wala ng pag-ibig. Tama ba? Tumulong ka lang, naawa ka lang, pero wala pag-ibig doon. Kasi kung may pag-ibig yun, papakain mo sa Jollibee yun, bibigyan mo sila ng pagpapakain. You can live without loving. Tumulong ka lang, naawa ka. Charity. But you cannot love without Giving. Hindi ko po. You can give without loving. But you cannot love without giving. Hindi ka po pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Kaya yan ay unang-unang pinatunayan ng Diyos sa atin nung panibigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isa na doon sa sabsaban. Ang ating pong Panginoong Yesus, our Emmanuel, Matthew 1:23, ang sabi naman ng 1:23, and a virgin will conceive and give birth to a child, and you will call him, sabi niyo po, Emmanuel. Ayan, Emmanuel. Emmanuel. Sabi ko, Emmanuel, God is with us, and He shall reign. Emmanuel is God with us. Pwede na po yung mga tipong kalabangan natin kung Emmanuel. God plus action. Our loving Heavenly Father demonstrated His love for us, His creation, by giving His Son to redeem us when He had gone away. Pinubos po tayo ng Panginoon. Sabi ng Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law, having been a curse for us. Siya po yung naging sumpa para sa atin kung tayo mapalaya sa ating mga sumpa na naranasan ng tao. Number 3, second to the last. Ano po yung number 1? The ultimate sacrifice. Pangalawa po ay ultimate love. Pangatlo ay ultimate provision. Sacrifice, love, and provision. The prosperity God desire for you is far bigger than material wealth. Higit sa inaasahan mo ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos, pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Magtiis ka lang for the meantime, hindi habang buhay ang pagsubok na yan. Ako ba? Hindi habang buhay yung challenge mo. Hindi habang buhay yung naranasan mo ngayon na hardship. Naranasan ko yung cellphone ko, no? Nilalagyan ng tape, nilalagyan ng goma. Pag may pinag-ipray ako, tumutulog yung cellphone. Nahiya ako, kumagal ko. Dali na po, may tumutawag sa akin. Hello, ginagawa ko ng kamay ko, parang hindi na. Kasi pag makakatanggal yung bakit mo. Kuha tayo po, tumalsik yung bakit yun, ha? Naranasan niyo yun? Kaya niyo yun? Naranasan niyo?
Nakakaya, no? Pero pag ikaw pa rin naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, God's glory po, God's glory. One time po sa bahay ako namin, bahay na pinaalan ng pastoral na ng kalata. Naglilinis ako kaya kita ng mga kalata. Meron yung kahon na ng cellphone. Apple. Walang lagat. iPhone. Sabi ko, Lord, kahon lang na lang, kahon lang. Dinayas ko. Sabi ko, ano kaya tsura ng iPhone? Sabi ko, Lord, someday, magkakaroon din kami ng ipon. Ipon. Diba? iPhone. Someday. Pero the Lord knows the desire of our heart. Kaniniwala ba kayo doon? Hindi na yun ng Diyos. Hindi nasa ating puso. Sumunod na tayo sa Lord ito sa atin. Pag-story po sa pastor ngayon, ayaw mo. Ako rin po yung ayaw mo. Wow. Yung sa akin po, sa mga full time ay bigay ko ng diary. Meron na yun. Kaya nga po, nakahanap ko palagi data. Sa bahay namin, wala kaming internet. Pinaputulan namin. Kasi nagbabayad kami ng monthly, hindi naman namin nagagamit. Pinatrade na, hindi namin nagagamit. So pinaputulan na. Wala kaming cell, wala kaming globe sa bahay. Wala kaming smart. Wala na kaming PLDT. Data lang ang gamit namin, data lang po. Pero, madala kami mag-off-cam. Hello! Yung mga malalakas na signal dyan. One time po, nagtuturo ko sa mga pulis sa Katutong Cavite. Okay. Sabi ng general, yung mga sama natin dito, mga sundalo, mga kerpet, mga general, mga naka-off-cam. Hindi ko alam kung natutulog yan o ano bang ginagawa yan. Bigla ko lang off-cam. Sabi ko, sir, driving lang po, sir. Basta okay lang po yun. Okay lang po, driver ko eh. Sabi ko, naka-off-cam ka pala, maraming temptation. Niniwala ko kayo, Juan? Tama. Ulitin ko, kung naka-off-cam ka, maraming temptation. Hello! Tama. Sabi ni Diablo, matulog ka. Wala naman makakita sa'yo. Minsan, kung pinakita ka off-cam, pwede naman, paalam lang, pastor. Okay na ba, magiging tao ng kape, off-cam ako. Pwede naman, paalam. Kaya, talagang mahina ang signal, naunawaan namin kayo. Pero nakatawa na di ba, ano na po tayo, picture taking, automatic. Umuwas kita. Minsan kayo magsusokilit. Talagang naka-outcome. Nung tapos tayo na magbukas ako. Sabi ko, mahirap lang gano'n. Antay may magtuturo sa DLP. Head na kedo. Supervisor po sa panamunan. Sister Grace. The whole session, outcome siya, outcome. Sabi ko, parang mahirap naman gano'n. Kayo kaya niyo, ikaw magtuturo na outcome ka. Ako yung makikinig, ako yung magtuturo. Tayo ko rin ito. Ituro sa mga teacher. Confidence po nila. Nakaka-outcome lahat. Sabi ko, sa akong principal, Tay, ba't yung mga teacher na yun, naka-outcome lahat? Parang kung sila magtulong mga naka-outcome to, mga teacher to, pag yung principal, superintendent, naka-outcome. Sabi niya, next ko yun, nakabahan sila. Ito na ako, sige po, picture taking po tayo, picture taking. Pag picture taking, tinignan mo yung mga picture, mga teacher, superintendent, mga naka-tasker. Sabi ko, grabe naman, palibasa yung pastor yung magtuturo. Always, naka-tasker. Buti pa tayo ng pandemic, no? Perfecta, no? Nakabaro, naka-short. Pandemic mo, di ba, no? Naka-blouse kayo, naka-short kayo, eh. Di ba? Pero yung conference ko, sabi ko, next time, kung ako yung principal, ako yung superintendent ng Paranaque, siguro hindi na yung mag-duster yung mga teacher na yan. Di ba? Sana mag-test tayo ng maayos pag nasa gawain ko tayo. Huwag kang sasanto o huwag kang mag-spaghetti. Tama ba? Sensya na kayo ha, panapon ang anak kuya, para may pasok natin yung paalaala. Kalapangan natin ng Panginoon. Pwede ko ito. Sabi ko, Lord, palakasin mo yung data ko. Kasi hindi ko alam sino nag-outcome ko, yung signal, yung data, nalilito na ako. Pero biyaya ng Lord, palagi na ako naka-outcome. Bilisan ko na lang po, there is a verse about the foolishness of worry and the faithfulness of God as our gracious Father. But to offer your worry about things. Madalas po nag-aalala tayo sa maraming mga bagay. Pero makalimutan,
Ang Diyos ay giver of all gifts. God's word is built to cover the promises of blessing. Ang salita ng Panginoon, cover to cover ng mga pangako ng pagpapala and supernatural provision that He has planned for us to enjoy. Sabi niyo po, plans to enjoy. Plans to enjoy. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 2 Corinthians chapter 9, verse 8, New Living Translation. Ang sabi diyan, and God will generously provide all your needs. Sabi nito, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ang ganda ng verse na yan. Basta ate. New Living Translation. 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God, ayan, thank you po ate, si ate Corley, no? And God will generously provide all you need, and you always have everything. You will always have everything. Hindi ka mauubusan. Tama ba? Kapag generous ka, kapag giver ka, hindi ka mauubusan. Bakit? Tinadala ka ng pagpapala. Amen mo ba? Ang source ay ang Diyos. Tama ba? Dumadaloy sa'yo at ako sa'yo ay po, channel of God's blessing. Channel of God's blessing. Channel of God's blessing. Channel of God's blessing. Tawag yan ay God help. Diba na? Kaya God help. Alunod. Kaya ang tumawag na sa'yo, yung blessing ng Lord. Tumataloy, pero hindi sa'yo yan. Kanina yan? May pag-ibig yan. Kaya bisa ko sa yung blessing mo, hindi sa'yo yan. Pagkabi ka ako. LC, pero ka ba dyan? Lord, siya na may pinanama mo. Ayaw yun, din? Yes, Nananalangin siya na magkapala. Ito, sobra-sobra ka. Pero pala nag-pray, nanangailangan ng dahil sakit. Kaya nananalangin sa pinadali ng Lord. So, padalhin po natin sa sabi ng Bible, di ba? Parang may leftover ka. Yung plenty leftover. Ano po ang purpose ng leftover na yun? Hindi para sa sarili mo, kundi to share. Sabi mo, share. Share. Again, share. Share. Sa cellphone po, may application na share it. Hindi mo, madali na mag-share, no? Pag ayaw iPhone, air pagkabawag. So, madali na lang. Magkabahagi natin. Hindi mo problema. Kundi yung blessing. Last, number 4. Nag-usap po tayo. Ano yung number 1? Ultimate sacrifice. Number 2, ultimate love. Number 3, Ultimate provision. Kapupulangin ng Diyos. Amen? Kapag ikaw ay nagbibigay, tapat sa Panginoon, sabi nga po nung ako nagtulong kahapon, no? Yung kaibigan namin, pareho si captain. Pareho captain. Kaya yung isa, pinadikit ko nung December yung kanyang kotse, Innova, pinakamahal daw ko yung tawag doon ay captain seat. Yung Michael captain seat, no? Kasi meron ang number ko yung pangkapitan. May upuan talaga sa likod na nag-iisa. Pwede din. Captain seat ang tawag sa akin ng mga Toyota dealer. Mahal ko yung kotse. Ilang bilyon ng malaga. Bilihan siya, sabi ko bagay sa akin. Pero imposible. Sasakay ka na ako, pinagpinilingin namin. Captain seat. Kaya nalungkot naman ako kasi kapitan to, pero yung ganang heights ay hindi mo kapitan. Ako din na yung sino na. Kapag pinagpala ka ng Diyos, ibigay mo yung totoong talagang para sa Panginoon. Amen. Amen? Hello? Ang simple ko nga ng 10,000, magkano para sa Lord? 1,000. 10% na lang para sa Lord. Yung 90 sa'yo na yan. Anong gusto mo? Yung 10% na binigay para sa Lord, at yung 90 may kasamang blessing ng Panginoon, o yung 100% sa'yo lahat yan, pero walang blessing ng Lord. Anong gusto natin? Yung 10% para sa Lord, o yung 100% na walang blessing ng Lord. Kaya sabi ng Malakay chapter 3, no? O hindi mo binibigay para sa Diyos, anong tawag sa atin? Anong tawag? Ayun ang sabi na. Pag hindi mo ibinibigay yung para sa Diyos, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Amen? Kaya kung magkano yung sweldo mo, doon sa Diyos, hindi doon sa liya. Napatunayan po namin ni Pastor, maraming beses na po, contact sa kanya pa. Ito na lang ang ating pinagdala ho yung tithes.
Ito na lang kasi dati may trabaho ko sa Boston, sa forwarder bilang sa trabaho. So, ito na yung ating income, ito na yung ating pera pa for 1 week. Tatanggal na po yung tithes, ito na lang sabi namin, dito pa ako ng Diyos. God dito namin. Ibinigay namin yung aming yung tithes sa Diyan, sa mga Paranaque. Yun naman yung time na umuwi galing Saudi. At in-offer sa amin yung bahay din sa Paranaque, pinagtihan sa amin. Yung bahay ko, fully furnished. Habang sa ngayon ni Pastora, wala kaming ganong gamit. Pinagtihan sa amin yung bahay. May rep, may aircon, may TV, sala set, everything! Dito lang tumawag. And for 5 years po, hindi kayo nagbayad. Libre. Bakit po? Ibinigay namin yung aming po para sa Diyos at hindi kami nililip po namin. At yung bahay po namin ngayon, testimony namin after 2000, 2007, after 7 years po, di pa lahat ng Lord. Kasi ako nagdasin sa trabaho eh. Wala na akong trabaho ng LC. Wala ko yung full time. Pero 2007, nalilis sa pag-ibig ang bahay na pangalan kay Pastor Diego. Pagkagawa yung bahay. Wow! Number 4 last, to those who prayer, the ultimate peace. Kahit anong problema, anong magkakamihanan, sabi ng Mark chapter 5, verse 24, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Kaya sinabi ng Panginoon to, expect po. Doon sa babae inagas ng dugo for 12 years. Sabi ng mga doktor, gano'n siyang hemorrhagic kind of disease. Inaagasan ng dugo for 12 years. Anong itsura na babae inaagasan ng dugo? Siguro talagang pahit na siya, pagdampulan na, medyo maamoy na rin kasi 12 years eh. Actually, nasa sa isolation phase. Iniwalan ng pamilya. Sabi naman chapter 5, naubos na naman ang mayamanas ko kapagamot ko, pero di pa rin gumagaling. Hindi masama ang mga doktor, kaibigan mo natin yan. Sila yung instrumento ng Panginoon for healing. Pero naubos na lahat ang kanyang kayamanan. But worse to worse. Pero nung narinig niya ang Panginoon, sabi niya, ay yung aking binasa kanina, mahawa ako nila yung gagawin ako. At sabi niya sa kanya, daughter, your faith has made you well. Go in shalom. Yan po yun. Go in shalom. Ang hiling ng Lord, hindi lang basta physical, kundi emotional, mental. May kapayapaan. Tama ba? Philippians chapter 4, verse 7, ano doon? Doon sa verse 6, maganda po yung verse 6. Philippians chapter 4, verse 6, sabi ko ng verse 6, do not be anxious about everything. But in anything, by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabi ng verse 7, and the peace of God, which passes all understanding, will guard, ano sabi? Will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Tama ba? Ang nga mo sa inyo malakas, then you will experience God peace, which exceeds anything we can understand. Beyond our comprehension. His peace will guard your heart. Papantayan ng kapayapaan ng Diyos ang puso natin sa anumang magulumihanan. Pag kumakatok na yung Pirato! Isang buwan ka rin, hindi na kaya kung gagawin mo. Puro ka pakiusap ang pakiusap. Pag-itay mo na ng Lord. Biglang di pala sa'yo, sa aming bahay ka rin. Diba? Pakinggan natin Diyos, ano? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sa Jeffrey po, yung habang nagawa ay ni Bali Arnoldo dati si Jeffrey, may kapatiran tayo, kinakatakutan yung pangalan niya. Ang pangalan ay Judy. Judy na to ah! Puputulan ito, Judy na to! Pagmalay pa lang, Judy! Ano po, nagigilip ko sila, no? Kaya siya naman, kaya naman putulan to, Judy na to, Judy. Yun. Tapos, sabi ko, nga pala, nagpalitan yung pangalan naman, palitan yung pangalan. Yung pangalan ko ng aso na Alex, yung mga sa amin yung Judy. Askar, anak ko namin. Ang pangalan naman ay Juna. Juda. Oh, Juna to, kailangan na palitan to. Kailangan na putulan Juna. Ang dami yung pangalan nila, Judy tsaka Juna. Diba? Kailangan na po yung pangalan. Tingnan ko ba? God will provide all our needs. Shalom, a word we normally translate as peace. Sabi po, shalom. Shalom. Peace.
is better than wholeness. It can mean both healing and salvation. Yan po yun, no? So what's interesting about the Greek word sozo, S-O-Z-O, it can mean both healing, salvation, holistic po. At ang word na shalom, ang peace ay shalom. Amen po ba? Sabi mo ng John 14, shalom, I leave you. Shalom, give to you. But not as the world gives, do not let your heart be troubled or afraid. Peace of God. Shalom. Kaya ang word may pangalan siyang Jehovah. Jehovah, shalom. Ano meaning ko ng shalom? Peace of our God. So, holistic po. Wholeness, healing, and salvation. So, kapag ikaw ay nagugulubihanan, sabi mo, Lord, give me peace right now. Pag may problema ka, no? Ay may tumawag sa'yo, may problema ka. Lord, bigyan mo ng peace. You are our Jehovah Shalom. Hindi po salon, no? Hindi salon. Hindi pa na, sa mga salon, Shalom. Jehovah Shalom means God of peace. And the peace of God, which passes all understanding. Sabi ni Lord, my peace I give unto you. It is a peace that the world cannot give. John 14:27. Para pangalan ng Panginoon. Praise God. Someone says salvations that escape from the pains of hell. Though those pains do exist, salvation is a surrender to the love of our God. Ready ko po. Salvation is not an escape from the pains of hell. Though those pains do exist. Pero ang salvation po, it means surrender to the love of our God. Pag po tayo mga takot, kung meron pong Diyos na nagmamahal sa akin ng gayon naman. Pwede po tayo tumayo? Basahin 2, 3. Because He loves, God gives. We respond and give praise to our ultimate giver. Accept the gift He offers, and we can enjoy eternal life and a restored relationship with the Father. If we only accept the gift He offers, we can enjoy eternal life and restored relationship with the Father. Ito po ay incredible promise. Tingnan mo ba? Wala ka nang gagawin pa. Tama ba? Wala ka nang gagawin pa. Amen? Binigay na ng Diyos sa iyo yun. Ang gawin na lang po natin. Ang po muna natin, meron po isang ama, kumuha siya ng maramang bangka sa kanyang anak. Ang ganda ko ng pagkakagawa ng tatay ng kanyang bangka, ibinigay ko sa kanyang anak. Lumaras mo ng bata yung bangka. Wow! Dad, salamat! Ang ganda ng bangka. Tapos po, sumali sa competition. Nananalo yung bata. Kasi maganda yung bang ginawa ng tatay niya. Kung tuwa yung bata, nahay ko siya ng pera galing sa panalo niya. Ay nilaban sa competition yung bangkang ginawa ng tatay niya para sa kanya. One time po, naglalagay yung bata sa nawa. Napalayo yung kanyang bangka, tinabuhin ng hangin. Tapos, manayo na. Gusto niya kapunin, kaya delikado. Baka siya malulod kasi nawa. So, nalungkot yung bata. Tapos, pinayang sa tatay, sabi niya daw, may sabihin ako sa'yo, pero huwag kang magagalit ha. Promise, huwag kang magagalit. Yung tatay naman po nakangilid. Ano yun anak? Sige, sabihin mo, hindi ako magagalit. Hindi ako magagalit na natin. Dahil yung ginawang bangka, ano nangyari? Yung nananarang bangka, ano nangyari? Dahil, nawala ako siya. Ha? Saan na wala? Pinanto ng bata. Sabi ng tatay, kaya mo na, gagawa na tayo ulit. Pero dahil, mahal ko yung bangka na yun kasi tumulong din mo sa pagkakaroon eh. Mahal ko yung bangka, tsaka marami na parami yung dahil. May sentimental value sa akin yung bangka na yun. Kaya ang anak, nagawa tayo ulit mas maganda yung bangka. Comfort ang tatay sa anak. Isang araw, nasa downtown sila, nasa parang city, yung tatay, kasama anak. Nanakot po yung bata. Doon sa may parang tindahan ng mga laruan, sabi ng bata, Dad! Yung bangka ko, nakapastay dito. Matuwa yung bata. Kaya lang, may nakalagay na Presyo. for sale. Yan, bangka ko yun eh. Bangka ko yun. Hindi ko kumuha ko. Oo nga na, kaya lang. Hindi na tayo, hindi na sa atin yan. Kasi may nakapulo.
crusade. Magbuhay yung bata, pumasok sa tindahan. Sabi niya, morning po, sino po may araw ng tindahan ito? Sabi ng matanda, ako, bakit? Sa akin po yung bangka na yun eh. Hindi mo pwede, piliin mo, magkano po? Mahal siguro, libo. Ginawa ng bata, pinag-ipunan niya araw-araw, sa bako niya, nag-iipon siya ng pagkain ko sa bangka. Araw-araw, nag-iipon niya. Hanggang sa, niya lang, malaking nag-iipon niya. Pumunta roon sa tindahan. Magkalawan. Maganda yung mga gansya. Sir, ito na po yung pambayad sa bangka. Bibilin ko na siya ulit. Tapos po, biniyalan ko na yung bata yung bangka. Nung pinag-ipunan niya, no? Tapos, tinaninin yung bangka. Tuwa po siya biyangan. Dad, ito na yung bangka ginawa ko para sa akin. Kasama ko na siya ulit ngayong ang bangka dito. Alam niyo ba tayo? Ayaw yung mga bangka na ginawa ng Diyos. May mga pagkakataon, lumalayo tayo, no? Lumalayo tayo sa Diyos. Nakakalimutan mo lang mananapin, hindi ka na umakapin ng church, umakapin ka ba, hindi na nagbabasa ng Bible, napapalayo tayo sa Lord minsan. Pero ang Diyos, hindi tumigil. Hinahanap pa rin tayo manapin. Naging nalipit tayo ng kaaway for so many years. Pero lumatagpuan tayo ng Panginoon, ano ginawa ng Lord? Namatay sa pusong Kalbaryo para tubusin tayo. Bayaran tayo ng kanyang sariling dugo. At tayo ay tumanggap at nanalin sa Panginoon. John 1:12, pag-aari na tayo muli ng Diyos. Sabi ng Luke 15, verse 10, isang tao lang ang mapalipot sa Panginoon. Merong anghel, libo-libo, nagagalak sa langit kasi sa tao na yun. Alam niyo ba, nung tayo ay tumanggap sa Lord, nagkaroon ng malaking selebrasyon sa langit ng mga anghel. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ng mga anghel, kaya na! Bakit nag-isa ka Panginoon? Nagkaago yung mga anghel, kaya na ako eh. Lumubog na siya, lumubog na dito. Yan yung mga anghel, nagkaago. Nung sinabi kong Panginoon Jesus, nagkaroon ng pesa ang mga anghel. Kasi nagbuhat na gina. Ganun po yung naranasan ng mga anghel nung ikaw at tumagkap at nalalig sa ating Panginoon. Ganun po ba? Ang Diablo, pinipili tayo at ibalik sa Kanya. Kaya nagbibili tayo at hinugasan ng ng Panginoon. Kaya kagaya ng bata na yun, sabi ng bata, Dad, pag-aari ko na siya, at hindi na siya mawawala sa aking kamay at pakailanman. Sa umaga po ito, ganun po ang sa ating Panginoon. At pag-aari na po tayo ng Diyos,